sa TRO at dyan sa dyan sa sinasabi nitong Solgen. Sino ba ang gumawa ng RA 9851? Ang gumawa ng RA 9851, alam nyo kasi sino? Alam nyo? Hula-hulaan nyo. Ang gumawa niyan, sila Miriam Defensor Santiago, sila Sagisag, yung mga magagaling na mga abogadong senador. Sila ang gumawa ng ng batas na yan, RA 9851. Sila ang gumawa, Sila ang gumawa. So sino ang may reputasyon na tawag dito, interpret niyan. Although ang dapat na nag-i-interpret niyan Supreme Court, pero dahil sila ang gumawa, sila ang nagbalangkas nitong batas na ito, may say etong mga gumawa ng batas na ito. Patay na si Sagisag, patay na si Enrile. Patay na yung mga ibang senador. Si Miriam Defensor patay na rin. So, paano pa niya maipapaliwanag yun? May nahanap tayong video, mga bossing. May nahanap tayong video na Miriam Defensor Santiago, pinapaliwanag niya itong Ayan. This is what the late Senator Miriam Defensor Santiago has to say about ICC. ICC. Ito ang sinasabi niya. And yung RA 9851 na ipinagmamalaki nitong mga bobong mga legal luminaries na ito na tinitwist lang yung naratibo, na pilit interpret, di naman sila Korte Suprema. Ito may say ito. Si Miriam, isa siya sa mga bumalangkas yan, tsaka international lawyer ito. Alam ko siya ang kauna-unahang Filipino na naging huwes diyan sa ICC. Pakinggan natin yung sasabihin niya tungkol dito sa crime against humanity ng ICC. Tingnan nyo. Statutes are as follows. Bullet. Principle of complementarity. Spelled P-L-E, not P-L-I. Kita mo, pati yung spelling, napansin pa niya. Ganyang kagaling yan. Hindi lang siya magaling magbasa, magaling pa siya sa spelling. Hindi ba? Complementary, PLI, hindi. That's PLE, complementary. Napansin niya pa yan, ganyan ka keen observer at saka ka attention to details itong si Miriam Defensor Santiago. Siya ang gumawa nitong batas na ito Tapos pinakikialaman nito mga buhay ng mga abogado na hindi mo alam kung saan nagtapos. Ano masasabi ni Miriam? Complementarity. The court will act only as a court of last resort. The court will act only as a court of last resort. Hindi yan yung resort na magsuswimming ka, hindi yung ganun. Kapag ka wala ng pag-asa, huling-huli na, wala na talaga. Final mo dito sa Pilipinas, tinarantado yung kaso mo, di ba? Final mo, tinarantado lang yung kaso mo, hindi pinakialaman, kahit anong pilit mo, nag-file ka ulit, binasura ulit. Ibig sabihin, hindi mo nakuha dito sa Pilipinas yung hustisya na hinihingi mo. At sa dami ng namatay, hindi pumunta ka na doon sa Halimbawa, yung kay Ampatuan, di ba? Yung ginawa ni Ampatuan. So yung ginawa ni Ampatuan, nanilibing niya yung mga media at kung sino-sino pa. Sino? Saan isinampa yun? Crime against humanity yun, Crime against humanities yun. Kita mo. Saan nilagay? Saan dinimanda? Dito sa Pilipinas. Saan siya nakulong? Dito sa Pilipinas hanggang namatay na lang. Hindi ba? Dito sa Pilipinas, final ba yun sa ICC? Hindi. Bakit? Kasi nga, noong dinala yan dito sa korte sa Pilipinas, gumana Gumana. Kahit gaano karami pera, gaano katapang ang mga Ampatuan, gaano karami ang pera nila, pwede nilang bayaran kahit sino. Nagtuloy-tuloy yung kaso. Bakit? Competitive pa naman ang competitive at gumagana pa naman ang justice system sa atin hindi ba? Bakit nitong panahon ni Pangulong Duterte kahit nga pagkatapos ng panahon ni Pangulong Duterte, ba't hindi nila final yan dito sa Pilipinas? It's because nagmamadali nga sila. Kasi nga pag final mo yan doon sa ICC, political yan. Siguro kapag nagbigay ka ng pera doon, mga patay gutom man yung mga yan, asikasuhin nila kagad. Tingnan mo dito, Ampatuan, nilibing yung mga tao, buhay. Di ba yun yung pinakamasaklap sa lahat? Nasan sila? Di ba nangamatay na sila dyan sa kulungan? Hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa yung kaso na yan. Gumagana yung hustisya dito sa Pilipinas. Kayang i-handle ng mga korte dito sa Pilipinas yung sinasabi nilang crime against humanity.
Oo, yung mga ganyang kaso, murder, multiple murder, super duper natural murder, kayang ano yan, iasikasuhin ng mga korte natin dito niyan. Ba't hindi nila ginawa? Dito sila nag-file dito sa Pilipinas. Gusto nila shortcut, sabi nga ni Jimmy Bondoc. Ano masasabi ni Miriam? It acts only in exceptional cases where a court has failed to bring justice. Oh, ayun malinaw. Anong sabi? It acts only in exceptional cases where a court has failed to bring justice. Meron bang ganung nangyari? Meron bang hustisya sa Pilipinas na hindi naibigay doon sa mga biktima? Yung mga biktima hindi naman nag-file ng kaso dito sa Pilipinas against these people, against Bato, against Pangulong Duterte. 'Di ba? Wala failed to bring justice. Where a court has failed to bring justice because that court is unwilling or unable to investigate and prosecute. Because that court is unwilling or unable to investigate and prosecute. Meron bang korte rito sa Pilipinas na unwilling investigahan yan? Meron bang unwilling to prosecute dito sa Pilipinas? Wala nga na ipasampa kahit isang kaso against Pangulong Duterte and against Bato de la Rosa dito sa crime against humanity na ito. Simple. Galing ito mismo sa tao na nagbalangkas ng 9851 na pinipilit ninyo. Ayun Senator Miriam, kung buhay pa yan, minumura na kayo ngayon yan. Those who have the highest responsibility for the most serious crimes of concern to the international community. Kaya nakikita mo na dito na kung mayroong ginawang kasalanan dito sa nakalista na mga jurisdiction ng ICC, ang magbibista niyan ay ang korte doon sa bayan na yon, hindi ang International Criminal Court. Malinaw. Anong sabi ni Miriam? Kapag nandiyan present yung mga bagay-bagay na yan, ang magbibista yung korte sa lugar na yun kung saan nangyari yung krimen. Galing mismo ito kay Miriam Defensor Santiago. Kukumpara mo naman yung utak ni Bongbong kay Miriam. Sabi ko sa iyo, yung utak ng bulalo baka mas matalino pa kaysa kay Bongbong. Pag tinanong mo yung utak ng bulalo, hoy, kumusta ka? Sabi ko, mas matalino pa yung sasagot sa'yo ng utak ng bulalo kaysa kay Bongbong. Pag tinanong mo si Bongbong, tuyot na ayun yung sinabi ni ang bista sa Pilipinas. Ulitin natin. Doon sa bayan na yon, hindi ang International Criminal Court in The Hague. International Criminal Court, as I said, is a court of last resort. Pag hindi mo mabigyan ng katarungan ang akusado, ayaw mo o kaya hindi mo kaya, ay saka pa lang yan pupunta sa ICC. Kaya maling-mali yung mga pinagtatanong sa akin sa Senado. Kasi hindi sila marunong magbasa. Yan. Hindi marunong magbasa. Maling-mali daw kayo dahil di kayo marunong magbasa. Ito nga si Miriam nga, yung complimentary, napansin niya pa na mali yung spelling. Kayo magbabasa na lang, babasahin niyo na lang. Hindi niyo pa magawa. Akala ko that literacy is not even a requirement of the Philippine Constitution because we all presume with free elementary and high school education in our Constitution that everybody is literate. That's why we don't even demand that a voter must be literate. Basahin mo lang, nakalagay naman maliwanag doon na magbibista ang bansa kung saan nangyari yung mga krimen na sinasabi. Klaro? Malinaw. Soljen, nanonood ka ba? Hindi naman pwede mas magaling ka kay Miriam Defensor Santiago. Sino ka ba? Dito pa lang Dito pa lang, pinahiya na kayo ni Miriam Defensor Santiago Marunong naman daw kayo magbasa. Pero hindi kayo marunong umintindi ng binabasa nyo. Kaliwaliwanag naman daw dyan. Hindi naman iyan dadalhin kaagad sa The Hague. Kaya bakit tatanungin ako? Aren't you concerned that ordinary Filipino soldiers and policemen will be brought to trial in The Hague, in the International Criminal Court? And I had to answer that question seriously. Ang gusto ko talagang sagutin ay, how about I just mash your teeth in? Tatangin pa ako.
Here is another salient feature. Bullet. Hindi ba? Subject matter court jurisdiction. Hindi naman lahat. Di ba ganyan kagaling si Miriam Defensor Santiago. And again mga bossing, ito pong si Miriam Defensor Santiago, siya po ang isa sa mga gumawa nung RA 9851 na yan. And this is how she is interpreting it to your perusal. O kaya sundin nyo na lang si Miriam Defensor Santiago. Yan, hinanap natin yung video na yan para at least may guidance kayo. Yung mga mainstream media na nanonood dito, may matutunan naman sila kahit konti. Mga walang hiya kayo, sinasayang ninyo yung pinag-aral ng mga magulang ninyo. Mga sinasweldo ng mga kumpanya nyo, tatangan nyo naman. Sana nagustuhan nyo ito. Again, walang mapipikon ha, kasi ito pong programa natin ay walang kakwenta-kwenta. Tayo po ay walang sinasabi dito matino. Lahat po ng ating mga tinuran dito ay hindi makatotohanan. Lahat po yan ay for entertainment purposes lamang. Pag napikon ka, problema mo na yan. Maraming salamat mga banateros. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Enjoy life. Life is short. Kailangan at this point ng buhay natin, kung lagpas 40 ka na, kailangan lahat ng ginagawa mo, nakuha mo na yung kalahati ng buhay mo eh. O, 40 na. Kung mabuhay ka ng 80, maswerte ka. Sabi nila, ang lifespan ng tao ay 70 years lang. Oo. Pag lumagpas ka doon, nag-71 ka, bonus na yun. So, kung 40 ka na ngayon, 30 years na lang itatagal mo sa mundo. Baka nga hindi ka pa umabot ng 30 years. Magpapaka-stress ka pa ba? Kailangan mamuhay ka na ng masaya. Dapat sa ganitong panahon, lahat ng ginagawa mo, yung masaya na yung puso mo. Oo, tsaka yung talagang gustong-gusto mo na. Kung ka ng puro chismis, puro marites. Umamatay ka rin, mamaya bukas mamatay ka na, puro chismis pa yung ginagawa mo. Kailangan lagi lang tayong happy. Smile lang tayo sa kabila ng napakaraming stress sa politika. Smile lang tayo, kaya natin yan. Ano tayong mga Pilipino, matatag tayo. Kaya nating kaya nating tawirin yan ng nakangiti. Mabuhay ang bayang Pilipinas. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot.
sa harap ng